Kalanon sa hapon, programa nga magahatag kanato og espirituhanong kadasig o paglambo sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kalanon sa hapon, nga inyong mabati dinhi sa DYAM 106.3 FM Hope Radio. O karon aniya ang inyong kapaglaom. Good afternoon, Philippines, and good afternoon, world. Akong gina-welcome ato mga kapaglaom diya sa Dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan, maingon man sa nakalaylay nga dapit sa Western Cebu North District. Akong ginaawhag ang tanan sa pag-tune in sa DYAM FM 106.3, your Adventist World Radio Toledo. Ato sa digrit atong mga kauban diya sa Pinamungahan, Aluginsan, and to our very own Toledo City, kung asa nagbarog ang atong radio station mga kapaglaom. And also, dili sa nato kalimtan ang atong mga kapaglaom sa Negros Occidental and Negros Oriental, mayong pagpaminaw, ilabi na diya sa Escalante City, sa district ni Pastor Lawrence. Maayong hapon kaninyo mga kapaglaom, mayong pagpaminaw sa mga kaigsuunan diha no, nga ana-ana sa mga dapit sa kabukiran, mayong pagpaminaw mga kapaglaom. Mayngon man sa atong mga kapaglaom, we are live sa atong official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo. Makatanaw ka nato mga kapaglaom Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayngon man sa atong mga kapaglaom sa gawas sa Pilipinas. And we have special guests mga kapaglaom through our of course nagatanaw sa atong live. I would like to welcome kapaglaom Uni Glenn Salyoman sa Manila. Kauban niya karon si kapaglaom Leia. Very wonderful afternoon kaninyo diha mga kapaglaom. Magandang hapon diyan sa Maynila, no? And also I would like to greet sa atong tanang mga suki nga mga tigpaminaw nga naga-tune in gayud bisan mga kapaglaom wala sila nakapaabot sa ilang mga ngalan diri sa station, but still I would like to welcome you sa tanan nagapaminaw sa inyong transistor radio. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong paghatag og gayon. Inyong gihunahuna nga dili gayud hasol ang atong programa. And so welcome mga kapaglaom. Alang sa atong mga tigpaminaw diha, ginaawhag mo na ako mga kapaglaom sa dili pa ta mo adto sa unahan. I'd like to invite you to please bow your head for a word of prayer. Shall we pray? Dalaygon og langit no namong Dios, tagya ka Ginoo sa mong tagsa kaulam nga kinabuhi. Among gipasalamatan ang imong gugma og imong kaayo sa karon nga kahaponon nga among nahimo ang maong nga espesyal nga program. Among gipasalamatan usab Ginoo nga ikaw naghatag kanamo sa imong gugma. Inaot o Dios nga ikaw gayod giya kanamo sa tanang panahon. Ako sa Ginoo ginahangyo nga ang imong balang presensya mo'y makauban namo nining kahaponon. Panalangini kami, ubani kami sa among nga pagtuon. In Jesus' name I pray. Amen. Once again, welcome mga kapaglaom sa itong programa, Kalanon sa Hapon, hatod kaninyo sa DYAM FM, your Adventist World Radio. Kapaglaom sa dili pa ta mo adto sa unahan, of course, ato sang paminawon ang usa ka awit nga ipagadalit kaninyo sa atong mga kapaglaom by Joshua Disena. So atong paminawon mga kapaglaom ang iyang awit, Bend Your Knees. When your days are dark
back mga kapaglaom sa itong programa nga kalanon sa hapon hatod kaninyo sa DYAM FM ang imong Adventist World Radio. Thank you so much for that wonderful music mga kapaglaom. By the way, ang title ato is Bend Your Knees and Pray. So original song mga kapaglaom by Laura Williams, and it was a cover song with Joshua Dicena. So, akong gi-welcome atong tanan nga mga kaigsuunan, mga kapaglaom nga nagahimo karon sa paminaw sa atong programa. Welcome mga kapaglaom sa atong programa nga kalanon sa hapon. So, aniya kita makaron mga kapaglaom sa atong pagtuon. Alang sa mga kapaglaom na itong nagtanaw karon sa live, doon na itong mga numero diri sa station, give-post na ko mga kapaglaom no, sa screen. And you're very much welcome to share your ideas mga kapaglaom. There is a question that says, is the Bible accurate? Accurate ba yun yung Biblia kapaglaom? So atong studian karon mga kapaglaom ang gitiguluhan, the accuracy of the scriptures. Tanaw na ito mga kapaglaom kung unsay atong mga pagtuon karon. So, if you have your Bibles with you, i-open ang mga kapaglaom sa John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14, nagaingon mga kapaglaom nga Jesus became, or the Word became flesh and dwelt among us. So, in order mga kapaglaom for us to understand the truth, or ang Bible mga kapaglaom, no? It was given to humanity. It wasn't given mga kapaglaom to a certain group. Even Buddhist, Taoist, or unsa pa may lahi-lahi nga mga religion, Islam mga kapaglaom, the Bible is intended to reach this kind of people, not just Christianity or not just a certain denomination kapaglaom nga diha ra gid taman ang mensahe sa Ginoo. Kabalo mo, ang inspiration sa scriptures nagagaranti mga kapaglaom sa gitawag nga trustworthiness. But of course, I know nga dili tanan gyud mga kapaglaom totally nga mo agree sa akong ipagasulti. But of course, diri mga kapaglaom nato makatunan sad nga di ay pinaagi sa atong pagtuon karon tinuod gyud ay nga trustworthy ang Bible. So how far did God safeguard the transmission of the text mga kapaglaom beyond assuring no nga ang iyang mga mensahe valid and true hangtod sa atong panahon? How can you say, or is there any assurance from the Bible alone nga ang tanan nga mga gipang hatag or tanan nga mga gipang sulti sa Biblia accurate? Ato nang may baluan mga kapaglaom diri sa atong pagtuon. Yes, by the way, sa atong mga kapaglaom nga nagatanaw sa atong live, atong mga kapaglaom i-share no sa atong mga friends, atong live streaming aron nga adunay daghan mga kapaglaom nga makatanaw. Okay, so padayon ta mga kapaglaom. Nagaingon diri, klaro kayo mga kapaglaom no nga while ang ancient manuscripts vary, ang essential truths mga kapaglaom gi-preserve na siya. And while it is quite possible mga kapaglaom nga nabitaw mga kapiyes and translators nga sayop, posible na mga kapaglaom kay sa kadaghan ba naman nga version naagay mo sa mga tangtang. Mao pod sa atong pagtuon sa Bible kailangan ta og tanawon bitaw nato ang imprimatur, at the same time tan-awon nato mga kapaglaom ang date, kanus aba ni siya na translate, kanus aba ni siya na bisan kung kabalo mo mag-parsing no sa kaning parsing nga term, iyan sa mga theologians in which kanang giingon bitaw sa Bible nga rightly dividing the truth. Kanang parsing mga kapaglaom, it's more than dividing, it's way of translating mga kapaglaom no sa from the original manuscripts up to our very own nga ginagunitan karon nga Bible. So we have here kaning copies and translation, matawag nato mga kapaglaom errors, actually minor ani siya. Wala man ni siya nagwala sa point nga ang Dios moluwas nato. Wala po ni siya nagwala sa point nga ang mga critical and vital
Bible text mga kapaglaom, wala man po. There's nothing wrong with it. If evidence mga kapaglaom gikan sa biblical archaeology nag-reveal nga daghan kaayo og mga alleged errors were really misunderstood no sa part sa mga scholars. Kaya naman some ani or uban na nga mga problema nigawas na siya mga kapaglaom tungod kay ang mga tao they were reading biblical history and customs through western eyes. Unsay bot pasabot mga kapaglaom nga they are kana bitawng magbasa ka sa Bible nga kanang naa kay preconcept and then you are viewing it in your own perspective. No. Di lang makagawas mga kapaglaom bitaw. Let's say for example no na ay mga paraphrase Bible. Gina-invent or gihimo na siya kanang mga paraphrase Bible mga kapaglaom for devotional use kanang murag encouragement but not really for doctrines. Let's say for example the clear word. Ning clear word mga kapaglaom, paraphrase man na siya dagan kay mga paraphrase and dagan kay tag mga simplified translation sa Bible. Let's say for example, ang New International Version kaning easy to read Bible. Those are translations mga kapaglaom nga ingon ka nga kung basahon nimong Bible ma-in love gyud ka kay mura ra siya storybook nga pagkasaysay mga kapaglaom but not recommended for doctrines. Karon akong gibasa ganina nga adunay mga nigawas nga problema tungod kay ang tao nagtan-aw sila sa biblical history and customs gamit ang ilang perspective o sa uban ng mga scholars western eyes kuno. Unsay but pasabot sa western eyes ang culture bagi based nila sa culture sa west. So atong i-admit nga humans ang atong naibaluan sa kaning part mga kapaglaom nga ang insight or ang atong mga pangununa dili nato na siya magamit to view divine operations or divine matawag na tong like holy things no supposed to be when we read the Bible dapat dili na siya mag-contradict. Yes mga kapaglaom, how can you know that your translation ang imong explanation naa siya sa maingon kag absolute gyud ba nga point ang gisulti sa Biblia when it is not contradicting each other. So we may never be able to explain every text sa Bible. But we do not know but we do not have to. Mao na mga kapaglaom. Ang matagusa na yung mga tao nga sobrano po kayo di na kayo na dili na nako kaya na. Ang giingon ra diri mga kapaglaom, you should not explain it all as we don't have to explain it all. Fulfilled prophecies mga kapaglaom kabalo mo, it verifies scripture's reliability. Let's say for example, ang history sa Daniel chapter 2. Ang Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, those were prophecies mga kapaglaom nga kung imo lang basahon sa Bible, ningo nga it's just a mere prophecy. Pero ang question, nahitabo ba sila? Yes, nahitabo sa kapaglaom na experience gyud siya sa mga tao. Na experience gyud mga kapaglaom. So, here comes adunay mga stories sa Bible mga kapaglaom bitaw nga kanang maingon ka nga it helps or mo na siya nakapaligon mga kapaglaom nga ang Bible reliable God. Let's say for example, during the time of Noah, the great flood happened mga kapaglaom. And adunay mga archaeologists bitaw nga nag-study sila na sila yung mga discoveries nga may buong sila nga nganong dito sa bukid nga gibungkag pagkaot dito sa bukid na naa may mga bukog sa mga isda, naa may mga na-preserve dito nga mga bukog sa dagko nga mga creature sa dagat nganong naay mga shells dito and imposible pa sa mga kaigsuran kay ako naman na sila yung mga gitawag nga study sa stones bitaw kung saan nakagulang kanang mga bukid mga kuan nga kaning siya nga area wala pa ginimahilabtan for so many years na sila way of studying it mga kapaglaom and it proves
it tells them mga kapaglaom nga di ay kanisa ang natabunan diri nga area pila na ni katuig. So impossible mga kapaglaom nga during the time gibit-bit sa mga tao dito. In fact, an entered area pa to dito. Those were some of the evidences of the flood. Ay mga, actually, nako'y mga kailang, dili ginako kailan. Nako'y nahibawaan nga mga, consider grapo na siguro sila nga scientist or, let's say, they are exploring mga kapaglaom sa mga biblical evidences. Let's say, for example, crossing the Red Sea, na documentation sa mga kapaglaom nga mong makita. Nga, it really is true mga kapaglaom ang gisulti sa Biblia nga God's people crossed the Red Sea. So, in what way nga atong maingon nga reliable ang Bible? Through evidences. Through evidences, mga kapaglaom. So, those were just few mga kapaglaom, no? In spite sa pag-attempt itaw sa pag-destroy sa Bible, ang Bible has been preserved with amazing and even miraculous accuracy. Yes, mga kapaglaom. Ang Bible nagahisgot about science, ang Bible nagahisgot about war, even art of war, mga kapaglaw. It tells us about it talks about medicine na mga kapaglaw. Unsa pa man kanang how to find a lifetime partner kadaghan mga kapaglaw, and you will say it's not reliable. In fact, the Bible and the Bible alone can talk about himself. It is really reliable. Comparison mo mga kapaglaom sa Dead Sea Scrolls with later manuscripts sa Old Testament, it demonstrates the carefulness with which it had been transmitted. They confirm the trustworthiness and reliability. Also, history mga kapaglaom, sa ila palang pagpalabang sa mga panahon sa mga original manuscripts mga kapaglaom nga they are feeling it fragile ni siya nga mga gamit. And ako gini siyang hinay-hinayan. Ako ang pingan. Kaya they know mga kapaglaom nga unsa. They know nga kana siya kapaglaom reliable and trustworthy. So they confirm the trustworthiness and reliability of the scriptures as infallible revelation of God's will. Mga kapaglaom, there are some discoveries nga una pa nila na-discover sa Bible right before nila makapaglaom na prove na tinuod. That's how reliable the scripture is. Unsa pa mga kapaglaom, ngano maingon ta nga reliable ang scriptures? Because the people written or the persons written in the scriptures are real men. Yes, mga kapaglaom, natay mga natay mga account sa kanang outside the Bible, ha? Natay mga account mga kapaglaom nga John exists, Jesus exists, ang iyang tomb mga kapaglaom ga-exist, ang baptism, ang mga geographical locations mga kapaglaom, makita nimo mga kapaglaom sa history and other resources. And it tells us mga kapaglaom nga the Bible and what is written in it is true. Let's say for example mga kapaglaom kaniya dili na gid nato ni kaayo makaingon ta nga murag dili ra gid nato ni mabantayan, pero believe it or not, ang Bible mga kapaglaom adunay mga law, mga balaod nga ginapatuman sa una, and according to the Bible and according sa atong pagbasa contextually mga kapaglaom, adunay mga traditions nga ginapractice ani nga mga countries. And let me tell you mga kapaglaom, nganong tinuod man, nganong kung i-compare nimo sa tradisyon nila diri sa mga other history books and other resources mga kapaglaom, the same man. Kaya ngano, the Bible was there before, or God was there before the traditions. Mo tong gingon sa John chapter 1 verse 14. Nga si Jesus nagdwell sa mga tao. Kana pa lang mga kapaglaom is one of the evidence nga ang Bible and in existence and its trustworthiness is or iyang pagka-reliable or iyang reliability may ngunta ka paglaom nga tinuod. So adunay mga claims no ang scriptures
Unsa man niyang mga claims. This is the word of the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 1 and 2 and laktod sa 9, Ezekiel chapter 1 verse 3. Nga this written book or these compiled books are the words of God. At times, human agent, mga kapaglaom, God is using for example, si Matthew allude to the authority behind the Old Testament prophet. He quotes with the words. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet. So, kumingon sila sa una, sa New Testament, maingon sila nga, this was spoken by God through the prophet. Buto sabot, nag-quote sila sa Old Testament. Kani mga kapaglama, akong point is, ang Bible is a written letter coming from God. But the question is, can any one of us believe that all of its written lines, its written phrases, mga kapaglaw, kadagikan bagyo sa Ginoo, tinuod bagyo na? Yes. How can we prove that it's true, mga kapaglaw? Because of history and prophecy. Unsa may mga history, mga kapaglaw? Matoging una ko ganiya, the basic history we could find is Daniel chapter 2, nga during that time, I think 457 BC, mga kapaglaom, Babylon was a great Babylon, mga kapaglaom, katong nga time. 457 BC. No. I think before pa, mga 300 BC siguro, mga kapaglaom. But anyways, nalimot ako sa dates, no? But anyways, mga kapaglaom, it happened. Nga ang Babylon, mo'y naghari sa iyang time. And ang Bible, the book of Isaiah predicted nga there is a person, a general, nga mo'y mutumba sa mga ginharian. And his name will be Cyrus. And kinsay nagpildi sa Babylon, nga imposible kang pildi yun, si Cyrus. Another kingdom, inferior kingdom will beat Persia, mga kapaglaom. Gyapon, pildi sila. So, prophecy, signs of the times are fulfilling, mga kapaglaom. And it tells you sa gitawag nga reliability sa Bible. So, inaot, mga kapaglaom, nga atong nasabtan, nga di ay ang pulong sa Ginoo reliable, and kining tanan, mga kapaglaom, tinuod gayod siya. Kapaglaom, maminaw kita og usa ka awit before ako mag-end niining takna sa kahaponon. Okay, so atong paminawon, mga kapaglaom, ang usa ka awit nga gitiguluhan, ancient words. Ako magabalik, mga kapaglaom, human niini. Holy words, Lord, preserve for our walk in this world. May resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world where here we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words over faith handed down.
welcome back mga kapaglaom sa itong programa Kalanon sa Hapon. I hope mga kapaglaom nga we are blessed and kita nga nabusog sa atong spiritual food in which it tells us that the Bible is accurate and kasaligan mga kapaglaom. So let's always give our trust to God because ang Dios man gyud mga kapaglaom naghatag sa mao nga pulong pinagi sa mga propeta. Una-una gud kapaglaom, there are 40 writers nga nagsulat sa balaang kasulatan nga na-compiled in 66 books. And among those writers mga kapaglaom, dili po sila parehag tradition, sila parehag family background. Ang uban ganin nila pag yun nag-meet mga kapaglaom, kita ra ginasayod nga di ay mao day ni, and they did not know siguro mga kapaglaom nga their books were compiled today. And you know what? Ang ilang mga sinulat mga kapaglaom, bisan pa sila dili kauban og balay, di sila pareha og pangunahuna, but they are guided by the Holy Spirit and nagresulta na sa mga kapaglaom sa panalangin sa Ginoo nga ang ilang mga sinulat, there are no contradictions mga kapaglaom. So for this afternoon there is a promotion mga kapaglaom alang kanatong tanan nga we should read our Bibles daily. For us mga kapaglaom to understand more about the Bible and to prove that it's accurate and reliable, ato gyud siyang basahon mga kapaglaom. Dili lang kita naghimo lang ta sa basa niini because it's devotional, but take time mga kapaglaom to read your Bible and know more about the Bible and about God. So dili nga takna mga kapaglaom sa kahaponon ato ng pasalamatan, atong angay nga pasalamatan mga kapaglaom in behalf sa Adventist World Radio Toledo. I would like to thank the Central Visayan Conference sa pagpahanugot kanato nga nahimo nato ang ato nga pagsibya nining takna sa kahaponon. Ato sa pasalamatan di ay no atong buhi nga Dios sa iya nga paggiya kanunay. Atong pasalamatan usab ang atong presidente kapaglaong Pastor Charles Nogra, atong communication director kapaglaong Pastor Lilord Arangues, atong station manager kapaglaong Pastor Efren Ortega, and to your production manager kapaglaong Ron Sheridan Gilaran. Maingon man sa tanang mga media missionaries nga nagasuporta kanato pinagi sa pag-ampo, and to all of you who are watching and listening sa inyong mga tagsa kapanimalay, thank you so much mga kapaglaom. So karon nga kapunon ako ning kuhaon nga gayon mga kapaglaom for us to have our closing prayer. Shall we pray? Dalaygon og langit no namo nga Dios, tagiya ka Ginoo sa among tagsa kaulam nga kinabuhi, among gipasalamatan ang imong gugma ug imong kaayo nga among nahimo Ginoo ang paghimo sa mao nga programa Kalanon sa Hapon. Panalangini kami kanunay nga ang imong grasya Ginoo amo gayon nga mabatunan pinagi sa among pagkamatinumanon. Ginoo, itugot nga ang imong gugma dili mo biya kanamo, itugot nga mahimo kaming panalangin sa kadaghanan. Ginoo, ipabot kini nga mensahe sa imong mga katawhan og ihikapay lang makasing-kasing nga sila mubasa pagayod sila mga Biblia. Daghang salamat Ginoo sa imong gugma og kaayo. Pasayloa kami sa mga kapakyasan. In Jesus name I pray. Amen. Mga kapaglaom, nining kahaponon, kini na lang inyong kapaglaom ron, magabilin og pulong nagaingon, Jesus will never fail you. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. Nabati ang tulumanon, Kalanon sa Hapon, giatod kaninyo sa DYAM 106.3 FM, Hope Radio. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Plenty good room in my Father's kingdom. Plenty good room in my Father's house.
Just choose your seat and sit up.